Igsoon kay Kristo, mayong buntag kaninyong tanan. Matuo mo hindi, sa luyos ang akong mask, naga-smile ako sa inyo. Ako nagasalig pod nga sa luyo, behind your face mask, you are smiling back, not to me, but to God. Salamat kaayo sa inyong presensyo karong atong adlaw sang piyesta. Usaman ka matamis nga greetings sa mga banay joining us via live streaming. We may be physically apart, but we are united in heart and soul. Kaniadto, seminarista pa lang ako, around 25 years ago. Taas na nga tiyempo. Nag-regency ako for 1 year dito sa Barrio Obrero. Nagserbi ako sa misa kay may piyesta ang eskwelahan nga majority sa mga bata urban poor. Sa iyang sermon, ang bibo nga parish priest gin-emphasize jud niya ang value sang pagigugma o charity bisan sa ginagmay lamang. Ingon niya, bisan gamay lang o ginagmay, pwede kita mukahalad sang atong pagigugma sa Dios. At pwede kita mukatabang pod sa usag-usa. Ang mga bata nga gagmay sa elementarya naminaw jud maayo kay bibo kining kura paroko. Karon, pag-abot na sa offertory, nagtabang ako dawat sa mga offertory gifts. Normally, na ay mga prutas, kandila, bino, tinapay, subri ug uban pa. Sa ulahi, sa nahuman na ang offertory, kag kami masaka na balik sa agdanan pakadto sa altar, padung sa altar, na inagdagan nagamay nga bata ang nag-ingon pader. So nag-turn around ming duha sang kura paroko ug ang bata ang iyang kamot duha, no? Holding tightly something, both hands, then iyaging offer sa pari, gidawat sang pari, pagbukas niya, usa kalinungag nga saging. Usa kalinungag nga saging. Gidawat sang pari o gihatag sa akuha kag ibutang namon in front sang altar table. Nag-smile ming duha sang pari kay nganuman kaanindot sang iyahang inosente o pure love kanang batang gamay. Pagkahuman misa, gihipos na namon ang offertory gifts ug nahulog ang linungag nga saging. Gipulot kini sang usa ka sakristan nga nag-serve man kuyog sa amuha ug nagkatawa sila. Nganuman ang sabi uluhan dampi at the head of the saging na ay slit ug kung imong tandugon, you can open it, it was finely restored, then makita mo nga sa may top portion kanang linungag nga saging na anay naingkitan nga parte. Mag-imagine ninyo, pino kaayo ang pagbalik sang skin sang saging, pero pagkahulog, nagawas nga ang uluhan, ang top sang saging na anay bite. Something was, a portion bitten off na ay naingkitan nga parte sang saging. Then, while they were laughing sa bata, nadumduman nako ang bata na katong nagdagan ba o naghalad. Ang iyang uniform, dili bag-o. Ang t-shirt daw dark white, meaning taas na nga tiyempo niyang gigamit. Tapos, majority sa nagasimba dito, urban poor. Dili ko makalimtan ang iyang kalipay sa iya paghalad sa linungag nga saging.
Then I realized nga ang saging nga linungag, it just hit me. Maulang kini ang iyang baon kadang adlaw. Ang iyang baon ba? To really address his hunger. And I think he was planning to eat it during recess. Ngano man, may ingkit na ba? Guro gitistingan na niya ang saging. And that was very precious sa iyaha. Pantawid gutom during recess. Pero iyaha kini gisakripisyo ug nagdesisyon siya nga ihalad sa mahal nga Ginoo. Naanay ingkit, naanay bite mark. I realized it meant nagaplano siya nga kauno na saging after sa misa. Pero sa nadunggan niya ang imbitasyon sang pari sa paghalad sa pagkikugma, in his own innocent mind and heart, he made that radical decision. Isakripisyo niya kini para kay Lord. Normally, sa bata bitaw, ang ilang satisfaction lamang ang ilahang ginapaminsar o ginasunod. I was deeply moved sa bata na kanang bisan gamay lang siya ba o ang iyang mind is really still young. He was able to make a decision for the sake of generosity and sacrifice. Mga hinigugma, gihipos ko ang saging, nagpasimple lang ko paghalin sa mga uban nga sakristan, o gidala ko sa kilid sang tabernakulo. Nagtulo ang akong mga luha, kay usahay, ang mga bata nga gagmay, mao ang makatudlo kanatong tanan sang leksyon, sang meaning of true sacrifice and generosity. O gibilin ko sa kilid sang tabernakulo. I don't know what happened basi after one day, nahibulong sila nga naay saging sa may tabernakulo, no? Mga hinigugmay zone kay Kristo, a few days later, I realized and I learned siya grade 2 og pobre ang iyang pamilya. Ang iyahangan si Tommy. Ang iyang amahan nagatulod lamang sang karito para magbaligya tubig. Pero kadtong adlaw si Tommy sa naghalad siya sang naingkita na nga linungag nga saging was the happiest and richest young boy in that church. That day, because of that saging, I realized the meaning kanang words nga bisan saging basta labing. No, bisan saging basta labing. Mao siya ang akuhang naging maestro sa true meaning of generosity. So every time makakita ako saging, madumduman akon kanang gamay nga bata. Karong adlaw sa atuang pagselebrar sa atuang piyesta, naaman kita equivalent ni Tommy pero mas lahom pa ang iyang spiritual relation sa atuha. Question: asa man gikan ang Tommy nga angga? Unsa ang iyang formal nga source nga ngahan? Yes, your guess is as good as mine. Tommy from Thomas or Tomas sa Espanyol. Sa atuhang parokya, si Santo Tomas de Villanueva, parehas man kining bata nga usa ka luminary nga modelo sa atuhang pagka-Kristiyano. Tandaan nato, the most genuine form of devotion is imitation. Can you repeat that, please? The most genuine form of devotion is imitation. Meaning, kaanindot sa atuang pag-ampo sa mga nobina, kaanindot sa atong pag-awit sa mga gosos,
beautiful kaayo ang pagdagkot kandila, pero kinitanan kulang pag dili kiniinubanan sang imitation sang maayong ehemplo sang atuhang patron, Santo Tomas de Villanueva. His greatest proof of holiness is his radical love and passion for the poor. He was considered the grand almoner. Oy, basi mahibulong mo, unsa maning meaning sang almoner? Gikan kini sa Latin nga almocenarios, meaning alms o limos. If you go to its etymology, it actually refers to soul giving. I'm going to repeat that. Soul giving. Meaning, the more holy your soul is, the more generous you become. Greed will have no place in a heart that is generous. The more prayerful you are, the more natural it is in you to help others out of generosity and charity. Mga hinigog mga igsoon kay Kristo, kining pandemya brings out the best and yes, also the worst in people. Pag nagpanik kita, nga mabasin mahurutan kita, paspas kaayo maminsar, self-survival mode. And so, diha nagabuto ang phenomenon na gitawag natong hoarding. Hoarding. We think only of our own selves. To a certain degree, self-survival and care is valid, pero kung extreme na, dili na siya mukatabang. Greed na kana siya. For example, kung atuang benepisyo lamang ang atong gina-prioritize and then we shut out others, diha mubuto ang phenomenon sang korupsyon. Subo kayo, madunggan nga naay warehouse, nga naay sobra o sa kalibo, nga sako sang bugas para sa mga tao, pero dili na mahatag kay panas na. It's not even fit for human or even animal consumption. Naunsa naman kada? What happened there? Subo kaayo nga pati ang atong food o ang atong SAP distribution na apay corruption instead of going to the poor. Si Santo Tomas de Villanueva was known as the great almoner. He provided help, food, and alms for the poor. Again, he was criticized for this. But for him, what would Jesus do? Mao kini ang rason nga ang ginhatag nga kwarta sa iya residence, iya gihatag para itabang sa ospital. Manginigog maigsoon kay Kristo, ang tambal sa bayrusa sang greed, mao ang pagkamanggihatagon. If we learn to imitate St. Thomas and follow the gospel, Jesus said, "Who is my true relative and family? The one who hears the word of God and keeps it and follows my values." Kung ang atuhang sentro mao si Kristo, like St. Thomas, then we will decide to share. Kining panahon na, while you are sitting there, posible maminsar kita, "Bishop, please be realistic." Yes, I know, lisod kaayo. Pero pwede jud ta mo ka-share, bisan ginagmay lang. Kung ang bata agamay, mukahalad sang saging, alilungag, nga naa na gani bite mark, pwede man kita. Share your resources. Naay usa ka pamilya nakadawat grasya, langka. Imbis sila lang makaon, gitawag niya ang tulo, kasilingan, ingon niya na ako'y langka. Gusto ko, ganahan ko i-share. Nagtubag ang usa, na ako di gamay nga karne. Ang usa na ay uban nga panakot. Giluto nila, kanang adlawa, 4 ka pamilya ang nabusog sa langka. Sharing the little that you have. Share your talents.
Kanang usa ka local artist na ako nakita sa TV ng negosyo sang Happy Pots para itabang sa usa ka blood cancer patient. Kaanindot kayo sa ngayong gesture because formerly naa siya igsuon who also suffered kanang pareho nga blood cancer. Mga hinigugma, bisan pobre kita, pwede kita makatabang sa uban. Na-inspire jud ako sa usa ka street sweeper nga iyang gibalik ang sap kay ikaduha na niya nadawat. Siguro there was a kind of a technical error. So, ikaduha siya kadawat. Pero nagdesisyon siya ibalik. Uban moingon, sayang oy, no? Kwarta na, naging bato pa. Pero nagdesisyon siya. Sa ingon niya, sa kaluoy sang Diyos, ang akuhang pamilya, okay man mi. Pero kini, mas kinahanglan sang uban. Dili ko siya dapat i-deprive silang pagtabang. Kaanindot sang iyang tagipusoon o kasing-kasing, mga hinigugma. Pwede kita katabang sa mas kinahanglan sa atuha, bisan ginagmay lamang. Share even your life. I'm always moved when I recall kining isa ka nurse nga frontliner. Ikuyawan siya at the height of this COVID crisis. Kita niya ang ibang nakamat na pass away na, depression. Ingo niya, nakuyawan ako magbalik. Pero when she prayed sa nag-ampo siya, she realized kini ang iyang bukasyon, kini mao ang iyang passion. So nagdesisyon siya mobalik sa ospital. She shared herself and her life. Finally, uban sa ato nanay udad, senior citizen, pwede kita ka-share sa atuhang gift of prayer. We can adopt frontliners. We become spiritual partners in mission. Kinitanan, mga hinigugma, all possible, bisan ginagmay lang nga soul giving. This is becoming generous like our patron saint. This is becoming modern-day almoners or alms givers. Sa gamay nga bata nga naghalad lidungag nga saging nga naingkitan na, I learned the meaning of generosity and joy of giving. Mauban kini ang legacy of faith sa atuhang patron, Santo Tomas de Villanueva. May every parishioner and devotee imitate this. Tungod niini, bisan sa tunga sa pandemya, we pray, we share, and we heal as one. Santo Tomas de Villanueva, iampo mo kami.